Ang ilan sa mga naganap sa nakaraang episode natin ay ang pagkambansi ni Dojen kay Mr. Sehyon na mag full-time job na sa kanya at pinag-usapan din nila ang tungkol sa pagbenta ng ilan nilang company share sa Martin Computer, at ang naging pag-uusap ni na Vice Chairman Jin, kasama ng kanyang tatlong anak dahil sa nag-iiba na daw ang kanilang lolo ngayon na mas pabor na ang matanda sa pamilya ng ating bida. Lalong-lalo na raw sa panig ni Dojen kung saan ngayon lamang napagtanto ng Vice Chairman na ang kanyang batang pamangkin ay magagawa nitong mapayanig ang kanyang buhay kahit na ito ay isa lamang batang paslit, at sa continuation ng ating kwento, sa kinalaunan nga kaugnay ng pakiusap ni Dojen mag full-time job work na sa kanya ang kanyang Uncle Sehyon, hindi ito nabigo sa kanyang hiling dahil ganap ng pumayag si Mr. Sehyon na magbitiw sa power share ng Korea pagkatapos ay malugod tinanggap ang offer ni Dojen. Sa ngayon ang Miracle Investment na nag-open sa Estados Unidos, nagbukas muli ng panibagong branch dito mismo sa Korea, kung saan naman si Sehyon ang itinalaga ni Dojen na maging CEO ng dalawang branch sa magkaibang bansa. Ang relasyon ni Dojen at Mr. Sehyon ay naging ganap sa pagitan ng isang major shareholder at CEO ng kumpanya, ayon sa salaysay ng ating bida. Bagaman raw ang saloobin ni Mr. Sehyon ay hindi naman nagbago ng marami, ngunit sinimulan niyang tutulan ang kanyang mga opinyon sa lugar na hindi gaanong madalas, dahil mas binibigyang pansin niya ang anumang kanyang dinadala sa mesa at sa bawat oras na hindi siya samang-ayon, ipinakilala niya ang mga lohikal na argumento batay sa data at pagsusuri, at tulad pa rin ng dati, madalas pa rin itong si Mr. Sehyon nakakaranas ng depression dulot ng mga kaila-hilakbot na plano ng ating bida. Sa puntong ito ay kinausap ni Ginoong Sehyon si Dojen. Sinasabi nito na muling pag-isipan ang kanyang balak na ipagbili na lahat ng kanilang share sa Martin Computer, bagaman raw naunawaan niya noong una ang pagbebenta ng ilang bahagi nito, subalit ngayon ay hindi na daw niya maunawaan kung bakit plano na nitong si Dojen ipagbili ang kabuuan nito. Sa kabila naman ay ipinaliwanag nitong si Dojen na higit na sasapat ang kanilang kinita doon sa kumpanya ni Martin sapagkat bumalik na ang kanyang pera ng daang beses, kaya ngayon ay oras na upang magpatuloy. At nabanggit niya rin sa kanyang partner na hindi ko ugali ang maging sakim. Sa nasabi na iyon ni Dojen, hindi na sinubukan ni Sehyon ang maging kontrabida at sa halip makipagtalo sa kanyang partner, binuksan niya ang kanyang bag pagkatapos, inilabas niya ang ilang mga dokumento yamang iginigiit raw rin naman ni Dojen ang kanyang panig, habang sinusuri niya ang dokumento. Sabay nito ay ipinapaliwanag ni Mr. Sehyon na tiningnan niya ang ilang kumpanya na maaari nilang isaalang-alang na mag-invest dito, dahil ayon sa kanyang naging pagsusuri ang kumpanyang ito ay halos gumawa ng 100 billion yen na kita. Nito lamang nakaraang taon iyon daw ay malapit sa 800 billion won na pera ng Korea. Sa kabila naman ay nasabi ni Dojen na kung gayon, iyon ay parang wala ng silid para lumago ang kumpanyang ito. Sinabi naman ni Mr. Sehyon na maliban na lamang daw kung ang isang ito ay gumawa ng matibay na ugnayan sa isang industriya na kanyang itinuturo, gayong ang maraming progreso na ginagawa ng isang industriya ito ay bubuo upang maging mas malaki sa hinaharap, at batay sa kanyang sariling pananaw itong araw ay talaga namang may massive potential. Nang makita na nitong si Dojen ang tinutukoy ng kanyang partner na Associated Industry, na ito pala ang power banks, natuwa siya dito gayong talagang naisip na daw niya na kung aling kumpanya ang susunod niyang paglalaanan ng kanyang pera. Sinasabi din nito na bagaman hiniling ko lang kay Mr. Sehyon na bumuo ng isang listahan ng mga kumpanya na may potensyal bilang isang tanda ng paggalang, ngunit pinili niya at tiningnan ang mismong kumpanya na nasa kanya daw isip. Maya-maya tinanong niya itong si Mr. Sehyon kung ano ang ibig mong sabihin na hindi ito madali at ang sabi naman ng kanyang partner ang mga kumpanya ay nabuo na at nasa track, kaya iisipin nila na hindi na kailangan ng dagdag investor. Bigla din niyang naalala kung sino ang founder ng powerbank. Sinabi niya sa ating bida na itong tao na ito ay isang third-generation person na Korean-Japanese. Samantala, kilala naman ni Dojen ang founder na tinutukoy ng kanyang partner base doon sa kanyang nakaraang buhay, na ito ay si Jong Chol-choi. At itong si Jong Chol-choi, siya nga daw ang third generation na Korean-Japanese. Ito ang maalamat na negosyante na nagtatag ng mga powerbanks. Sa tanong niya naman kung may plano na ang powerbanks na lumabas sa publiko sa madaling panahon, napaisip dito si Mr. Sehyon dahil hindi daw siya sigurado, gayong walang impormasyon na nabanggit ukol dito. Sa kabila naman ay sinabi ni Dojen na ayos lang,
dahil ibig sabihin lamang daw nito ay nangangahulugan lamang na mayroon pa rin silang pagkakataon kahit payat. Pagkatapos nito sumagi naman sa kanyang isip na wala daw siyang masyadong naaalala ng eksakto kung kailan nagpunta ang kanyang kumpanya na mapublic, dahil sa nakita niya lang ang tungkol dito ng isang sulyap mula sa balita sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman ang tanging natatandaan niya ay ang mga company share na tinatayang higit sa 100 beses na mas mataas sa halaga, kung kailan ito nagawa. At sa sumunod naman ay muli niyang kinausap ang kanyang partner at binanggit na minsan, sinabi ito sa akin ni Lolo, lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo. Gayunpaman, ang presyo ay may pagkakaiba-iba para sa bawat tao. Na habang tahimik lamang na nakinig itong si Mr. Sehyon dagdag naman nitong si Dojen, panigurado na magagawa nilang magbenta ng kanilang share, kung sakaling bigyan nila sila ng isang kondisyon sa kung ano man ang kanilang iniisip na halaga ng bawat pagbabahagi. Samantala sinubukan ni Mr. Sehyon ang kanyang boss na kung hanggang sa magkano ang kaya nitong isaalang-alang, upang tapatan ang ibang investor at magbigay daw si Dojen ng isang halimbawa, subalit ang kanyang sariling tanong ay ibinagsak din sa kanya nitong ating bida na kung siya ba raw, ano ba daw ang kanyang saloobin tungkol dito. Maingat na pinag-isipan ni Mr. Sehyon kung ano ba ang kanyang magiging tugon sa tanong na iyon sa kanya, maya-maya ay naglabas na din ito ng kanyang sagot at ipinakita ang 5 daliri sa kamay, na ibig sabihin niya dito ay 5 times ng estimated value, gayong sa palagay daw niya ay maaari silang magbayad hanggang doon, at gumawa pa rin ng halos 30% sa net profit pagkatapos maisa publiko ang kumpanya. Subalit sinabihan siya ni Dojen na sa palagay ko ang 5-fold offer hindi iyon sapat upang makuha ang kanilang panig, kaya sa kabila ay napakamot itong si Mr. Sehyon dahil sa iyon nga raw ang dahilan kung bakit niya sinasabi kanina na mahihirapan sila na maging isa sa investors ng power banks, bukod pa dyan ay malamang daw may nakapag-offer na sa kanila sa paligid ng gayong numero, at ito rin ang dahilan kung bakit daw una na niyang naisip na hindi worth it na mag-invest dito dahil nga sa tiyak na may mataas na presyo. Samantalang hindi naman nababahala itong si Dojen na kabaligtaran ng kanyang Uncle Sehyon, dahil batid daw naman niya ang gayong senaryo. Sinabi niya rin na marahil tatanggapin na nila kung mas mataas sa 5 times ang kanilang magiging offer, sa kabila naman ay umasim na naman ang mukha nitong kanyang partner matapos marinig na plano ng kanyang amo na higit sa kanyang nabanggit ang naiisip nitong i-offer. At sa kanyang nababahalang tanong, kung magkano naman ang isa sa alang-alang na pan-apat nito, mabilis na sumagot si Dojen na pinag-iisipan pa daw niya ito sa ngayon, subalit agad din naman nitong sinabi na pwede na daw siguro ang 10 times, at 50 times na estimated value. Sa kanyang sinabing iyon hindi sinasadya na mapasigaw ng malakas itong si Mr. Sehyon dahil sa labis na gulat, mabilis rin naman nitong tinapalan ang kanyang bibig matapos matanto na masyado siyang naging OA, sinabihan naman siya ni Dojen na Uncle huwag ka naman masyadong maging kabado. Gayong alam mo naman na kumita tayo sa Martin Computer ng 100 beses kaya hindi pa ba raw nakikita ng kanyang partner itong power banks bilang kapareho, na maaari din sila ditong kumita ng higit sa 100 beses. Sa panig nitong kanyang partner, naitanong nito na kung gayon ba rin talaga daw ang sa palagay niya dito, dahil ang power bank ay hindi naman isang manufacturer na tulad ng Martin Computer, dahil sa ito ay isa lamang distributor. At dagdag pa niya na mataas ang posibilidad na bigla na lamang mawala dito ang kanilang lahat ng pondo. Sa ibang salita, masyado daw risky ang pagsugal dito. Tungkol sa sugal na sinasabi ni Mr. Sehyon nagbigay ng isang halimbawa si Dojen gaya ng larong poker na ayon sa kanyang paliwanag hindi natin maaaring ilagay ang ating mga kalaban sa sugal at pagkatapos ay umalis na lamang, dahil walang sino man ang makakapaglaro nito ng mag-isa lang. Kaya kailangan nating makita ito hanggang sa pinakadulo, samantalang na speechless na naman itong kanyang business partner matapos na namang makarinig ng isang matulanhagang pananaw mula sa isang bata. Pagkatapos kumalma ang unang naisip ni Sehyon na hanggang sa ngayon daw ay palaisipan pa rin sa kanya kung anong uring genie ang tumutulong sa batang ito, ang una niyang duda ay walang iba kundi ang chairman kung saan pareho daw sila ng bloodline. Matapos ang kanilang naging usapan nagpa siya na rin umalis si Sehyon habang hindi pa masyadong depressed, nasabi niya muna bago tuluyang umalis na fine, yamang paulit-ulit na rin daw naman napatunayan ni Dojen ang kanyang swerte, siguro naman ay mangibabaw pa rin naman sa larong ito. Nagbigay din siya ng isang pangako na susubukan kung itaas ang mga pusta hanggat maaari,
Medyo nagtaka si Dojun sa hiling ng kanyang Uncle Sehyon na kung pwede ba daw niyang sabihin ang isang bagay na binigyan din naman siya ng pahintulot, kaya sinabi na ni Ginoong Sehyon na huwag ka masyadong maging addict sa bagay-bagay, dahil maaari itong humantong sa iyong pagbagsak, at sana daw palagi itong tandaan ng ating bida. Sa paalalang iyon ni Mr. Sehyon ay hindi nakagalaw si Dojun at sa kabila naman ay nakamasid lamang sa kanya itong kanyang uncle, na hinihintay ang kanyang pagtugon dito. Maya-maya rin, makikita naman na may malawak na ngiti ito na hindi bumubuka ang kanyang bibig, at nagsalita na rin ito, at sinabing ito na ang magiging huling oras na kumuha ako ng napakalaking peligro, hanggang sa tumuntong na daw siya na may sapat na gulang, tumanggaw na lamang sa kabila itong kanyang business partner upang ipaabot ang kanyang pagsang-ayon. Pagkatapos nito ay tumalon na ang eksena ng halos ilang araw dito pa rin naman sa bahay ni Dojun, kung saan bumalik na muli si Mr. Sehyon bitbit na niya ang mga dokumento na magsasabing naging matagumpay ang negosasyon upang mag-invest sa power banks, at ayon sa kanilang naging lagdaan, na pagkasunduan ng magkabilang panig na nagtapos sa 5 million share, at 35 times ng orihinal na value. Dagdag naman niya sa huli na ngayon daw naman ang magagawa lamang nila sa puntong ito ay manalig sa magiging swerte at hindi sila dito tuluyang bumagsak. Sabi naman ni Dojun sa kanyang partner na natatakot sa posibleng pagkalugi, ay huwag na daw siyang labis mag-alala, tiyak na magiging maayos ang lahat, na habang nilalagyan niya ng straw ang yogurt sabay nito na itanong ni Sehyon kung talaga bang sigurado na ito na ipagbili na lahat ng kanilang share kay Martin. Ang yogurt ibinibigay niya ito kay Mr. Sehyon sabay sumagot sa tanong, muli nito sinabi na hindi ko na nakikita ang punto ng paghawak dito, dahil gumawa na tayo ng 100 beses o ng higit pang kita. Kaya mainam na ibenta ang mga ito at bumili ng mga shares sa power banks. Pagkatapos, maaari mo naman gamitin ang natitirang pera kung saan mo nakikita na ito ay akma. Dahil papasok na ako sa high school sa lalong madaling panahon, kaya sa palagay ko kailangan kong mag-focus sa aking akademya sa susunod na 3 taon. Sa panig ni Mr. Sehyon, wika naman nito sa ating bida na hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang kamiting sa mga pag-aaral ay kakaibang marinig mula sa iyo, kahit na talaga naman na dapat kang mag-aral, kahit paano. Ang kanya daw matitiyak dito ay marahil sa isang prestihiyosong universidad sa South Korea daw si Dojun planong pumasok dahil nga sa ito ay isa ng rich kid. Naisipan din niya itanong kung anong kurso ang planong major subject nito na naiisip. Nagbigay siya ng ilang halimbawa tulad ng management of finance, dahil ito ang may malapit na kaugnayan sa kanilang tinatahak na landas. Sumagot si Dojun na wala sa kanyang nabanggit, gayong ang kanya daw plano ay pumasok sa law of school. Sa kabila ay nagulat si Mr. Sehyon matapos nitong marinig ang law of school samantalang muli nagsalita si Dojun na oo, at sinabi din nito na dahil ang aking lolo ang pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Palihim rin ni Dojun pinuri ang kanyang Uncle Sehyon na yamang ang kanya daw pinagkakatiwalaang advisor ay nakapag-major na ng economics at finance mula sa UK. Kaya ano pa raw ang kanyang dapat malaman sa pagpasok ng kolehiyo? Naaliw si Mr. Sehyon sa sinabing iyon ng ating bida, at tanong na kung ano ang plano nito, bakit nais nitong mag-law degree. Huwag daw sabihin sa kanya na pinaplano ng kanyang partner na maging lawyer o kung ano mang may kaugnayan dito sa law of school. Sagot ni Dojun na syempre hindi. Ito talagang tungkol lamang daw sa paggawa ng isang statement na panglabas na anyo lamang. Sa tanong naman ni Mr. Sehyon kung anong uring statement, ang sagot ni Dojun, upang malaman ng iba na ang isang batang mayaman na nasa third generation ng mayayaman, ay maaaring maging mahusay rin pagdating sa pag-aaral. At wala pa rin daw isang mayamang bata na nagpunta sa universidad, bukod pa dito, upang ipakita na rin daw na siya ay sapat na matalino upang pumunta sa paaralan ng mga batas, gayong wala pang gumagawa nito mula sa panig ng mga mayayamang bata, kaya itong kanyang business partner, ay wala na namang masabi kundi ang manigas sa kinatatayuan matapos niyang marinig ang gayong klaseng paliwanag ng isang bata. Sa sumunod na ilang araw mula naman dito sa bahay ni Chairman Jin, bumisita si Dojun dito samantalang na itanong naman sa kanya ng kanyang lolo kung tama bang sa susunod na 6 na buwan ay magiging high school na itong kanyang apo at sumagot si Dojun na opo lolo. Nagsalita muli ang chairman, inalam kung ang bagay na ito ay nasabi na ni Dojun sa kanyang tatay Yoongi, kung saang mataas na paaralan nito pinaplanong pumasok. Sa kabila naman, sinabi nitong si Dojun na wala pa silang nagiging pag-uusap,
subalit iniisip daw nito na mag-enroll sa isang pampublikong paaralan dito. Tila hindi naman nagustuhan ng kanyang lolo ang kanyang pahayag base dito sa kanyang naging reaksyon, at hindi rin daw makapaniwala ang matanda na ang ama ni Dojen ay hindi man lamang nagmamalasakit tungkol sa akademya ng sarili nitong anak, na hindi raw ito ang kanyang ganap na inaasahang tila walang paki si Mr. Yoongi. Kaugnay nito ay nagbigay pangako ang kanyang lolo na huwag nang mag-alala ukol dito gayong siya na daw ang bahala sa lahat ng bagay. Mag-uutos na lamang daw ang chairman sa isa niyang tao upang asikasuhin na makapasok si Dojen sa isang prestihiyosong boarding school, at titiyakin pa daw niya na makakapasok itong kanyang paboritong apo sa isa sa pinakamagandang paaralan sa buong mundo. Subalit nahinto rin ang pag-aasam ng matanda nang marinig niya ang sinabi ni Dojen na plano ko po lolo na pumasok sa Seoul University, dahil doon nagtitipon ang pinakamatalinong tao sa ating bansa. Dagdag pa nito, ang mga may pinakamataas na marka ng CSAT ay dito mga nag-e-enroll para sa law o medical school. Samantala, nabalisa bigla ang kanyang lolo nang detalyado niyang marinig kay Dojen na plano nitong mag-enroll sa law of school at kung pinaplano ba raw ng kanyang apo na maging isang hukom sa hinaharap. Pinabulaanan naman iyon nitong ating bida at ipinaliwanag na nais ko po na maging isang negosyante na katulad mo po lolo. Gaya pa rin ng iyong alam mo na noon pa man ako ay magiging isang negosyante balang araw. Sa kabila naman ay kung wala pala raw plano si Dojen na maging isang hukom, laking tanong ng matanda kung para saan ang pag-aaral nito ng tungkol sa batas. Ayon naman dito kay Dojen ipinaliwanag niya ang kanyang tunay na dahilan kung bakit niya naisip mag-aral ng law dahil ito raw ay para sa kanyang lolo mismo, upang maari na daw gawin ng kanyang lolo na maging mayabang sa lahat ng kanyang mga kaibigan, na siya ay may isang apo na nakapagtapos ng law. Sa kabila naman, lubos na nagulat ang kanyang lolo nang mabanggit ng ating bida dito na wala pa sa sinuman sa mga pamilyang nagmamay-ari ng mga korporasyon dito sa Korea, ang nagkaroon o nagawang magtagumpay sa akademiko upang makapasok sa Seoul University Law School, gayunpaman ay siya daw ang unang gagawa nito para na rin sa kanilang buong pamilya Jin. Habang walang salita ang chairman may mga ilang pumasok sa kanyang isip sa puntong ito, na ang CEO ng Daewon Corporation ay madalas daw ipinagmamalaki niya ang tungkol sa kanyang panganay na apo, sa panahon ng komperensya ng FKI o Federation of the Korean Industry. Ito ay isang samahan ng mga non-profit organization, tulad na lamang nitong huli nilang pagpupulong ng mga lolo na mayayaman. Ang isang matanda ayon kay Chairman Jin walang katapusan daw kung ipagyabang sa kanilang lahat ang kanyang apo sa buo nilang pulong na ang kanyang panganay na apo ay nakapasok sa Seoul University. Bagaman alam naman ng lahat kung anong mga daya ang ginamit niya upang makapasok lamang ang kanyang apo sa school na iyon, ngunit wala sila nagawa kundi ang makinig lamang. Pero ang paulit-ulit na ipinagmamalaki tungkol dito sa lahat ng oras, sumakit na raw ang tenga ni Chairman Jin. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang kalihim, at tungkol sa dosenang mga mamamahayag mula sa Seoul University at ang Ministeryo ng Ekonomiya ay pinalipat at inilagay sa universidad. Bago dumating ang oras sa pagsisiyasat para sa mga opisyal ng universidad, pinili nila ang kagawaran na may lowest rate competition bago ang 6 o'clock deadline, at ang lugar na ipinasok nila ay tulad ng para sa Eastern Philosophy or Eastern History. Siyempre kung dumaan lamang daw ang kanyang apo sa normal na proseso ay tiyak na hindi iyon basta makatatawid sa Seoul University, gayunpaman daw, naiintindihan naman niya ang kanyang damdamin. Gayong lahat naman ng mga lolo ay mahilig magyabang tungkol sa kanilang mga apo, maliban na lamang kung palagi niya iyon gagawin sa tuwing may pagpupulong kada taon, ngunit kung si Dojen ay makapasok sa entrance exam ng Law Seoul University, tiyak na iyon ay isang bagay na magbabago ng kwento, dahil walang kahit sino ang maaari mong pagsamantalahan upang maipasok lamang siya sa law school. Nang bumalik ang eksena sa panig ng maglolo, tinatanong ng matanda ang ating bida kung talaga ba raw na ang ibig sabihin nitong kanyang apo ay kaya niya iyon gagawin ang pumasok sa law school, ito ay para sa kanya, at kung sigurado ba daw ito sa bagay na ito. Sa kabila naman, nakasmile pa na sumagot si Dojen na syempre naman po lolo para talaga ito sayo, bakit pa ako mag-i-enroll tungkol sa pag-aaral ng mga batas, kung alam ko naman na hindi ko ito magagamit para sa hudikatura. Sa panig ni Chairman Jin na hindi inaasahan na magbibigay malasakit sa kanya ang kanyang apo sa paggawa ng isang pabor na para mismo sa kanya upang hindi na magawa ng ibang lolo siya ay may abangan ng mga iyon, maya-maya ay naglabas siya ng kanyang saloobin at sinabi kay Dojen na alam mo apo,
bagaman marami ng mga tao sa paligid ko ang tumulong sa akin, upang mas kumita ng mas maraming pera, ngunit wala doon ni kahit isa ang nagbigay sa akin ng isang tunay na ngiti sa aking mukha. Aminado rin si Chairman Jin na labis siya talagang naantig, napawi na rin ang lungkot sa pag-iisa mula nang marinig iyon mula sa kanyang apo, na tinatawag niyang tuta o kung minsan ay ang aking matamis na maliit na gisantes. Bagaman noong una ay talagang tutol ang matanda sa plano ni Dojen na pumasok sa law school subalit nang malaman niya ang tunay na hangarin ng kanyang apo, ngayon ay binigyan na siya nitong si Chairman Yang Chol ng lubos na pahintulot na sinabing okay sige, pumasok ka sa Seoul University at mag-aral ka ng mabuti. Bukod dito, ipinangako rin ito sa ating bida na siya na ang bahala sa lahat ng gastusin at iba pa na dapat asikasuhin upang magsimula sa universidad at mag-celebrate na rin daw sila bago siya magsimulang pumasok. Sa kabila naman ay walang pagsidlan ang tuwa nitong ating bida matapos ang pahintulot na iyon ng kanyang lolo, habang sa loob-loob naman nito ay sinasabi niyang sana naman huwag mo kalimutan kung anong sinabi mo ngayon, sapagkat dahil hindi naman ako humihiling ng isang bagay na tulad ng maluhong kotse, gayong ang kanya daw tunay na pinakanais sa kabila ng lahat ng ito ang maging susunod na tagapagmana at maging CEO ng Sunyang Corporation balang araw.